piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po muli sa bawat isa, lalo po sa ating mga minamahal na taga-subaybay sa araw-araw na pagpapala. Tayo po muna ay magpasalamat sa ating Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa araw na ito, sa buhay at kalakasan pinagkaloob sa bawat isa. Salamat po sa pagkakataon pinagkaloob nyo. Kami po ay makapag-aral, makapakinig ng iyong salita. Basbasan po ninyo ang puso ng bawat isa. Banal na Espiritu, mangusap po kayo ayon sa iyong kapamaraanan at kayo maluwalhati sa aming pagpapatuloy sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong pag-aralan sa araw na ito ay patungkol po sa ang pananampalataya sa Diyos. Sabi po sa aklat ng Hebreo, mula sa Kabanata 11, talata 1 hanggang 3, o Hebrews chapter 11, verses 1 to 3, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Marami po sa atin, sa ating kaisipan, ang mga bagay na makita natin, doon lang po tayo maniniwala sa mga bagay na nakikita natin. Subalit sa Diyos po ay kakaiba. Kailangan muna nating paniwalaan ang mga bagay na hindi natin nakikita na siya mismo nagsabi. Upang ito po ay mangyari at maganap sa ating buhay, kailangan nating magkaroon ng taus-pusong pananampalataya at paniniwala. Sabi po sa verse 3, dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. So yun po, di po ba alam po natin, kahit sa aklat ng Genesis, binanggit po roon ang panimula, pagsasagawa, paglikha ng mga bagay sa pamamagitan lamang po ng salita ng Diyos, ang lahat ay nangyari. Maging tayo po ng mga tao ay binigyan ng buhay ng Diyos at tayo ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon. Sabi rin po sa aklat ng Santiago, ang ating pong pananampalataya kailangan pong masubok upang malaman ang genuity, no? Yung pong katotohanan o realidad nito, yung pong pagiging, kumbaga yung pagiging ginto. Upang makita ang pagiging tunay na ginto nito, ito po ay dinadaan sa testing o pagsubok. Ganon din daw po sa ating pananampalataya. Sapagkat ang pagsubok, sabi po sa aklat ng Santiago, chapter 1, verses 3, 6 and 8, sabi po rito sa verse 3, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Subalit, sabi sa verse 6, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Ayaw daw po ng Panginoon na ang ating pananampalataya ay hindi maintindihan kung tayo po'y talagang naniniwala o hindi. Yung po'y pabago-bago ng isip, oo ngayon, maaaring mamaya or bukas hindi. Hindi po gano'n ang nais ng Panginoon. Kung tunay tayong nananampalataya at naniniwala sa Diyos, mapapatunayan po ito sa pamamagitan ng pagsubok. Marami pong kahilingan o mga panalangin na ating idinudulog sa Diyos. Marahil nagiging iba ang katugunan. Subalit hindi naman iyon ang ating nais sa ating panalangin. At yun po ayon sa Biblia ay nangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. Maaring yung gusto mo ang hindi mangyayari, subalit ang kagustuhan ng Diyos, yun ang mangyayari sapagkat iyon ang nararapat na para sa atin dahil iyon ang kalooban ng Diyos. At ang sabi pa po ng Diyos na habilin niya sa atin sa aklat ng John, sa Juan, chapter 15, verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Nakita po natin, nais lamang ng Diyos na tayo ay
manatili. Ang pananatili po na nais ng Diyos ay yung patuloy nating pagdidili-dili ng kanyang salita. There is a big difference between meditation and reading through our eyes ng salita ng Diyos. Iba po yung binabasa at iba po yung binubulay-bulay. Ang salita po ng Diyos pag ito ay ating binabasa lamang ng ating mga mata, ngunit hindi naman pinadadaan sa ating puso upang binubulay-bulay ng ating puso at nating kaisipan. Napaka-imposible po na maghari ang kalooban ng Diyos sa atin. Sapagkat kung kailan natin binubulay-bulay ang salita ng Diyos, makakaramdam po tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na siyang dadaloy sa ating espiritual na katauhan. Yung pong tinatawag doon na pagbabasa ng salita ng Diyos na nagkakaroon ng kapangyarihan ay rema na tinatawag. At ang kapangyarihan ng Diyos niyan, siya na mismo ang nagsabi. Sabi niya po sa aklat ng Salmo 37:4, tayo po ay magalak sa Diyos at ang kagalakan niyan ay ipagkakaloob niya ang ninanasan ng ating puso. Ang kagalakan po niyan ay katulad ng pakikinig ng salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung tayo po ay laging nag-aaral ng salita ng Diyos, binubulay-bulay natin sa ating buhay at ito'y isinasa pamuhay po natin, makakaasa po tayo. Ang buhay natin ay magbabago at tayo ay palaging susundan o gagabayan ng ating Diyos patungo sa ating buhay na ito ng paglalakbay sa ating buhay upang tayo ay magtagumpay. At mga kapatid, ginigiliw naming taga-subaybay, nais ko po sa ating pagtatapos panumandali sa ating pag-aaral na ito. Anyayahan ko po kayo sa panalangin, kasabay na rin ng ating panandaliang paghiwalay at sa mga darating na mga araw patuloy na inyong pagtangkilik sa programang ito ng araw-araw na pagpapala. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Itinuro mo sa amin ang patungkol sa pananampalataya na ngayon po ay aming pong naunawaan. Marahil ng bawat isa maging ng aming ginigiliw ng mga taga-subaybay na nanonood. Panginoon, pagpalain niyo po sila. Maging ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, kahabagan po ninyo mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pagpalain niyo po ang aming sambayan ng Pilipinas. Ipagkaloob niyo muli sa amin, Panginoon, ang kasaganahan at ang kapayapaan ng bayang ito, Panginoon. Naniniwala po kami na ang lahat ng tao na patuloy na may buong pusong lalapit sa iyo, masusumpungan po namin ang pagpapala na ipinangako mo, Panginoon. Basbasan po ninyo magmula sa aming Pangulo ng bayang ito. At lahat ng mga liderato, Panginoon, ay patuloy na pagharian po ninyo. Maging ang mga kasundaluhan, magmula po sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang, naninilbihan, Panginoon, ang kanyang posisyon sa aming bansa. Maging ang mga kapulisan, Panginoon, magmula sa aming Chief PNP. Basbasan po ninyo ang aming mga puso, Panginoon, upang kami po'y makagampan ng aming pinanumpaang tungkulin na kami ay tutulong sa aming bayan. Kami po ay maglilingkod ng may tapat na puso na nagmumula sa iyo. Sapagkat napaka-imposible pong gampanan namin ang tungkulin yan kung hindi nyo kami paghaharian, Panginoon. Kayo lamang po ang pag-asa ng aming bayan, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Kung wala po kayo, Panginoon, wala po kaming magagawa. At kami naniniwala, Panginoon, magmula sa araw na ito, dininig mo na ang aming mga panalangin. Salamat po sa iyong habag at awa na kami po'y aasa at mananampalataya na muli mong ibabalik ang kasaganahan ng aming bayan. Ito pong aming mga panalangin, puno ng pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal. Muli sa susunod po na mga darating pa na mga araw, patuloy kayo sumubaybay upang mapalago ang iyong buhay na espiritual. Hanggang sa muli, bye-bye!